Sa monitoring po ninyo, initially ano yung mga issue na humarap po sa ating mga mag-aaral sa pagsisimula ng klase ngayong araw? The usual issue naman, like every year, meron tayong concern sa mga state enrollment at handa naman tayo doon. Hinahanap pa natin yung mga estudyante na hinihintay natin sila na pumasok sa school. Kaya extended naman ang ating enrollment. Ongoing ito hanggang sa second summative test, until the end of the second summative test, which is around a month after the opening of classes. Siguro meron pang mga ibang bitin pa sa bakasyon, pero hinihintay natin sila. Meron din tayong mga concern, syempre, alam nating lahat yung sa ating mga classrooms, kaya ang ginagawa natin ay nagkaroon tayo ng shifting ng klase doon sa mga nangangailangan ng classrooms, lalo na sa mga high-density population area natin sa bansa. Pero ang maganda naman, marami din tayong lugar na nakapag-set sila ng single shift. So ready naman sila. Okay, speaking of classrooms, nung nakaraang taon po, sinabi ng DepEd na humigit kumulang po nasa 160 or 165,000 classrooms po yung backlog. Where are we in the target po for this school year? At kung hindi po natin, I doubt it, I highly doubt it kung na-reach po natin yung ating goal for this year para po sa pagpasok nga ng mga bata ngayong taon. Saan po pupunta yung mga batang hindi po siguro ma-accommodate po ng mga karagdagang classrooms na supposedly po target po ng DepEd? Oo. We still welcome them. Tuloy-tuloy naman yung ating enrollment. Katulad ng nabanggit, meron tayong mga strategiya para ma-address natin yung mga concerns na ito. Kasama dyan yung pagtatayo ng mga temporary learning spaces. Meron tayong temporary learning space that is buildable within a week or two. Kasama din dito yung pag-schedule ng klase. Kasabay nito yung pag-employ natin ng blended learning para masigurado natin na kahit na half-day ang klase nila ay well-supported ito ng mga learning strategies para sa kanyang pagkatuto. Ayun, so tuloy-tuloy naman Ricky at Weng, yung ating effort for the classroom. Hindi natin talaga siya kakayanin this year, pero marami na tayong achievements on that. As of April 2026, meron na tayong around 21,364 classrooms na provide. At tuloy-tuloy nakaschedule lahat ito under DPWH at sa ating mga PSIP, yung ating mga partnerships at saka sa LGU in the coming days and years. Tuloy po ba yung trimester sa pagpasok ng school year ngayon? Oo. Let me clarify, hindi siya trimester. We do not call it trimester. Rather, we call it three-term school calendar. Okay. Ito ay nakasaad sa Department Order number 9, Series of 2026. At tuloy ito sapagkat na-roll out na natin siya through a month-long of orientation to our teachers. So, naipaliwanag natin sa kanila kung ano yung mga adjustments na gagawin natin. At katulad nung lagi kong sinasabi, natutuwa kami dahil nung lumabas ang consultation nito sa teachers, siyempre wala pang masyadong detalye, medyo hindi okay ang perception lalo na sa social media, pero noong nagsimula na kami ng orientation sa field, personally, Weng and Ricky, kami mismo sa central office ang bumaba sa field para masiguro namin na ang impormasyon na ibababa ay hindi siya yung tingi-tinging impormasyon. So, umikot tayo sa lahat ng rehiyon, sa iba't ibang levels, region, division, sa school heads, at maging sa ating mga teachers. At ang nakakatuwa ay maganda ang feedback na nakukuha natin mula sa kanila. At nagugustuhan nila kung paanong inayos ang school year na dati ay quarterly, ngayon ay meron tayong 3 terms.